good morning. Time check, it's already 11:30 a.m. So it's Saturday, it's March 21st. So today is all Muslims all over the world celebrating the Eid Day. So ano ang ibig sabihin ng Eid Day? So ang Eid Day ay yun ang tinatawag na yung uh, festival of breaking the fast. So for 30 or 31st or 1 month doing Ramadan fasting. So natapos na yung aming fasting. So we are celebrating the Eid Day. So kumbaga feast of sacrifices. So ang tradition naman ng Eid ay kadalasan whole family, gathering whole family, preparing delicious foods, tapos banding ang mga family, magagala kung saan pupunta, kakain ng masarap, ganon, bibili ng mga bagong damit. Yun ang kadalasan ginagawa ng mga celebrate ng Eid Day. Pero ang totoong meaning naman talaga ng Eid Day ay syempre kung ano yung natutunan during the 1 month Ramadan fasting. So yun. Kumbaga kung ang soul natin ba. So yung hindi yan nagmamatter kung kailangan talagang bumili ng bagong damit. Pero kung meron namang ibibili, why not? So bibili tayo. Happy being together with the family, ganon. Pero kung wala namang pambili tapos may maisusuot pa naman, ang importante malinis. Kasi hindi naman natin na isuot araw-araw yan. So for sure meron pang mga damit dyan na naitago, malinis. Pwede naman yun na suotin. Ang importante malinis. So hindi naman talaga kailangan bumili ng damit kahit wala namang pambili. Pero kung meron mga extra, di bibili kasi para mag-enjoy din. So ganyan ang celebration ng Eid Day. So pagkatapos ng 1 month fasting ng Ramadan, so yun ang ginagawa namin mga Muslims. All over the world. Actually, kahapon pa yung iba sa Saudi Arabia, siguro sa ibang part ng Middle East, kahapon pa, at sa Philippines kahapon pa, pero dito sa South Korea, ngayon pa lang. Kasi pag noong Friday, noong Thursday pala, hindi nila nakita kaagad yung moon. Pag hindi nakita yung moon, kaagad-agad, automatic magde-declare na yung Eid namin ay hindi sa Friday, kundi ngayong araw na to, Sabado. So, ganun. Kasi nakadepende sa moon yung namin. Pati yung pag-open ng Ramadan noon, nakadepende din sa moon yan. So, kaya yung pagdadasal namin, ng not only in Ramadan, sa everyday na prayer, may sinusunod na oras. Oo, tama naman yan na kahit anong oras pwedeng magdasal. Oo, sa personal intention, personal prayer, anytime yun, walang problema. Pero kami, may sinusunod kaming ritual na nagdidepende sa yan, sa sunrise at saka sunset din ang prayer namin every day. So hindi pwedeng kahit anong oras. Yung may ritual, may oras na sinusunod. Pero yung personal intention or yung sarili nating personal prayer natin, kahit yan, anytime, anywhere except sa mga maruruming places kasi bawal po yan. At saka lahat ay itinuturo ni Allah, lahat itinuturo ng Panginoon na magdasal tayo sa yung malinis. Kailangan dalisayin natin lahat bago tayo magdasal. Ganun ang turo niya eh. So hindi po tayo pwedeng magdasal sa loob ng CR kasi noon nung hindi pa ako nag-Islam, marami akong naririnig na nagtuturo na pwedeng kahit saan magdasal, tinatanggap ng Panginoon, kahit sa CR pa. Pero ngayon dito sa Islam, hindi pwedeng magdasal sa CR. Tsaka pag nagdadasal din, hindi rin kahit saan nakakalatag yon. So sinisiguro din na malinis yung lugar, at saka dapat nakaharap kung saan yung sunset, dapat nakaharap siya. So hindi siya basta-basta kung saan lang naglatad tapos magdasal, hindi po ganun. So ganyan, na-share ko lang kasi nga dahil ay Eid Day, we are celebrating Eid Day. So happy Eid Day sa lahat ng mga kapatiran natin sa Islam all over the world. So ang lesson naman after Ramadan, ngayon ay Eid Day. So ang tanong dyan ay kung
after Ramadan, ay iiwanan na ba natin yung, yung Ramadan nga. Siyempre, natapos na yung Ramadan, pero yung, kumbaga, ang trademark ba, hindi na yan, hindi mawawala yan. Kumbaga, ituloy. Kung ano yung naumpisahan sa Ramadan, so, kailangan natin ituloy-tuloy yung ating pananampalataya. So, ganun po yun. Actually, pagkatapos ng Ramadan fasting, ang mawawala, ang fasting lang naman. Pero yung prayer time, ganun pa din. May sinusunod pa din na oras. At saka, ma-share ko lang pala, ang Quran namin ay talagang napakahuli, napakabanal. Alhamdulillah. Hindi siya pwedeng, kahit naka-travel ka, hindi mo pwedeng ilagay sa bag, tapos yung bag mo ilagay sa sahig or sa baba, hindi po pwede. Kailangan, we have to make it sure na yung Quran na dala namin, laging nasa taas siya, laging hindi na hawakan ng mga kung ano-anong mga tao, kasi kami hindi rin pwedeng humawak sa Quran kung hindi kami malinis. Dapat dalisahin mo na lahat bago hawakan yung Quran. Tapos kailangan ang Quran pag nasa bahay, siya yung pinaka nasa taas talaga siya. Hindi siya pwedeng ilagay sa table na maraming mga gamit-gamit diyan na nagtawag nito, yung bang nagkalat-kalat, so hindi po pwede. So kailangan lagi siyang malinis, na ilagay sa malinis. At saka yung babae pag may menstruation, bawal po humawak ng hindi po pinapahawakan yung Quran. At saka pag may menstruation, hindi po nagpi-prayer ng may ritual ang yung mga babae, kasi bawal po. So nagpi-pray lang ng personal intention, personal prayers, ganun. Anytime, anywhere, except sa mga maruruming places. So ganun lang. So kasi kami ngayon, today ay Eid day, pero nandito kami, nagtatrabaho kami kasi kailangan namin itong matapos kasi ni-reorganize ni Daddy Abdullah itong mga paninda niya, itong mga pang-export niya na si Daddy Abdullah, kung ako naman ma-organize medyo sa bahay konti, si Daddy Abdullah dito sa business niya, organize din siya sa business niya. So kaya lang, kailangan pag mag-organize sa business niya, damay talaga ako. Damay-damay na yan. Pero okay lang kasi para kasi mas maganda yung na-organize, kasi pag may bagong dating, hindi na mahirapan kung saan natin i-arrange, saan natin ilalagay, di ba? So yun. Actually, nagluto kami ng biryani kahapon. At saka hindi na ako nagluto ng sweets kasi mula nung nag-fasting ako, 1 month akong nag-fasting. Alhamdulillah, I completed, done with my fasting. Maraming salamat po sa Panginoon. Alhamdulillah, to God be all the glory. Wala po tayong absent. Natuloy-tuloy po natin ang ating fasting. Dahil kahit nagpa-fasting ako, everyday pa din ako nagtatrabaho. Ang dami pa din ginagawa, mga extra curricular activity. So may mga trainings pa akong inatinan. Pero sa awa ng Diyos, nakaraos naman tayo. With God grace. So, ang side effect ng ating fasting, siyempre tataas yung imam natin. Yung iman ay, ibig sabihin yun, ang faith natin, tumataas siya, nakakatulong. Tapos, siyempre while fasting tayo, hindi naman maiwasan magkakakumit tayo ng sin, which is normal naman kasi there's nothing perfect in this world naman. Pero at least sinisika pa din natin na maituloy-tuloy natin. At saka dahil nga sa mga previous vlog ko nasabi ko na dahil nga nandito kami sa Korea, so hindi naman Islamic culture tradition ng Korea. So kailangan talagang mag-adjust. Kami ang nag-adjust kasi hindi naman nila tradition, hindi naman nila culture. So, ngayon. So, wala kaming, actually, para sa akin, okay na yung kaninang umaga. Nag-pray ako, ganyan, na tatapos na nga yung Ramadan. Successfully done tayo. Ang importante naman dyan ay makapagdasal tayo. Kahit wala nang, baka mamaya, pag may time ako, magsuot-suot din akong damit. Pero parang wala na akong time kasi busy kami eh. Okay na yun. Importante nakapagdasal na tayo. At ang pinaka-importante sa lahat, natapos natin ng kumpleto ang Ramadan fasting. Alhamdulillah. So once again,
Happy Eid Day, Eid Mubarak sa ating lahat. So, may God bless us more blessings to come in our life, both health and wealth. So, yun lang muna ang update natin sa ating Eid Day. So, update lang muna tayo dahil tayo ay busy, marami tayong ginagawa. So, hindi lang ako nagba-vlog araw-araw, pero araw-araw kaming may trabaho talaga. So, ginagawa ko, update na lang. So, sabi ng doktor ko, nagtanong siya, pumayat daw ako. Pero sa camera taba pa rin, no? Pero yung nag-shrink yung mga inflammation, parang natanggal siya, alhamdulillah. So, tapos kasi nga sumakit yung paa ko during sa Ramadan fasting, kasi nga tuloy pa rin ang trabaho natin. Aga-aga kong gumigising, 4 o'clock to 4:30, tapos kailangan matulog, dapat di ako natulog. So, feeling lagi akong pagod. In 1 month, lagi akong pagod. Kaya di ako madalas nagbablog. Tapos sabi ng doktor, pumayat daw ako. Tapos sinabi ko lang sa kanya na nag-fasting po kasi ako. Kasi Ramadan po. Sabi niya, ay ganun ba? So, natuwa naman siya. Tapos, good news yung result ng ating, kasi nagpa-laboratory. Sabi ng doktor, ang linis-linis ng dugo ko daw. So, alhamdulillah. Kasi nga, pag nag-fasting, yan eh. Ang fasting parang cleansing sa lahat ng natin, sa organ ng ating katawan. So, kaya lang, nag-sacrifice talaga pag nag-fasting. Kasi syempre, mafe-feel mo naman ang gutom, tapos yung parang tiredness. Kasi nga, maaga kang gumising, tapos hindi ako natutulog. Yung iba natutulog sa araw, ako hindi ako natutulog kasi may trabaho. Pero maaga akong matulog pagkagabi kasi nga antok na ako. So, yun lang ang update ko. So, good news tayo dyan sa ating laboratory result. So, wala namang palang problema. So, kailangan lang ng siguro may mga lack of mga vitamins lang kaya sinasakit yung mga paa natin. At syempre, nagka-aging na tayo. Kaya, that's all. See you again on my next vlog. Ingat po kayong lahat. Bye.